Good evening ho. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga kapatid, kumusta na po kayo? Kumusta ang talakayan? Bitin ho ba sa oras? Biting, biting. Japanese. Bitin na sa oras, ano ho? Siguro kailangan gawin ho natin hanggang alas 11 ng gabi. So May ganon. para habang nagdi-discussion ho kayo, matutulog na ako. Hinulugan. Anyway, so good evening ho sa inyong lahat at sa gabing ito tayo ay magsisimula ng panibagong chapter sa Matthew. Sana po ay nag-a-advance reading kayo. That is to your advantage at mas magiging mas ma-enrich kayo lalo pagka nag-a-advance reading kayo. So madali lang naman madali lang namang basahin. Ilang minuto lang yung isang chapter niyan. But anyway, medyo para po doon sa mga nag-advance reading, siguro na kita nyo po na yung chapter 19 ay medyo madali bang intindihin o mahirap intindihin? So, ang ano po kasi natin, ang topic natin ngayon is about monogamy, about polygamy, about divorce, about celibacy. So, yung mga terminology pa lang parang ang hirap nang intindihin. Well, of course, alam na natin kung ano po yung divorce. Pamilyar na tayo dyan, although walang batas sa Pilipinas na na pwede ang divorce. At yung celibacy, ito naman po yung mga tao na parang itinakda na sila ay hindi mag-aasawa at sila ay maglilingkod lang sa Diyos, no? Yun po. Yung monogamy naman, ito po yung iisa lang ang asawa. Hindi dalawa, hindi tatlo, no? Yung polygamy, ayun po ang maraming asawa. Okay? So, yan ho yung pag-uusapan natin ngayon sa chapter 19. Kaya i-share ko lang po sa inyo yung aking screen. At maaring ito po ay para sa iba medyo medyo challenging ito, medyo mahirap lunukin. Meron naman sa iba po ay they don't care, no? Kasi hindi naman sila affected. Nagkaroon lang ng intellectual knowledge. Sa iba naman po kasi meron sila mga relatives, no, na maaaring napapaloob sa sa topic na ito. Kaya sikapin po natin na maunawaan ito based on the scriptures, no? And not based on the opinion of people, but based on the scripture. Kaya dito po ay matututunan natin na mahalaga alam natin yung historical background para maintindihan natin kung ano ang nangyayari dito sa chapter 19. So yun po yung ilan sa mga tatalakayin natin. Tapos titingnan din natin yung Mark chapter 10. No, yung Mark chapter 10 verses 1 to 12. Kasi ito pong Mark chapter 10 ay meron din siyang similar account but not exactly the same. No, dito po sa Matthew chapter 19. At babasahin ko po yung Matthew, pagkatapos babasahin ho natin yung Mark, and then i-observe nyo lang ho alin yung mga pagkakaparehas at alin yung mga pagkakaiba. Okay? And then as we go along,
then ipo-point out ho natin kung ano ang importance nun sa pag-aaral natin na ito. Pero bago po yan, tayo po ay saglit na yumuko at samahan niyo po ako na manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at ng lupa, kami po na magkakapatid ay dumudulog sa iyo sa mga oras na ito upang humingi ng iyong gabay, humingi ng iyong nabigyan mo po kami ng karunungan at kaliwanagan sa iyong mga salita. Buksan mo ang aming mga isipan na ito'y aming maintindihan at dalangin po namin, O Diyos, na makita namin kung ano ang at maintindihan namin kung ano ang mensaheng nais mong iparating sa amin. Kung hindi man po sa amin, maaring ang mensaheng ito ay para sa kaibigan namin, sa kakilala namin, kamag-anak namin, na maaari naming maibahagi at para sila din po ay matuto sa iyong mga salita. Lord, tulungan mo po ako ang iyong lingkod na maghahatid ng iyong mga salita. At tulungan mo rin po ang aking mga kapatiran na makikinig sa gabing ito. Sama-sama po kami na mga estudyante mo sa paanan mo, Panginoong Diyos, at humihingi po ng gabay at karunungan sa iyo. Salamat din na kami pinagkalooban mo ng malayang pagkakataon upang kahit via Zoom at the comfort of our homes ay makapagsama-sama kami at makapag-aral ng iyong salita. Again, Father, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. So, punta ho tayo doon sa Matthew chapter 19. Now, basahin ko po muna yung Mark chapter 10, no, verses 1 to 12 kasi wala po yan dyan sa screen ko. And then as we go along, babasahin natin yung Matthew 19. And then please mark down or underline in your Bible or take note kung alin po yung may pagkakaparehas at ano yung mga may pagkakaiba. Basahin ko po muna yung Mark chapter 10 verses 1 to 12. And he left there and went to the region of Judea, referring to Jesus Christ, and beyond the Jordan. And crowds gathered to him again. And again, as was his custom, he taught them. And Pharisees came up and in order to test him asked, is it lawful for a man to divorce his wife? Now take note of that, no? Yun yung tanong ng Pharisees dito sa Mark chapter 10. Is it lawful for a man to divorce his wife? He answered them, what did Moses command you? They said, Moses allowed a man to write a certificate of divorce and to send her away. And Jesus said to them, because of your hardness of heart, he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. Therefore, a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. But therefore God has joined together, let no man separate. And in the house, the disciples asked him again about this matter. And he said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery. Now, punta ho tayo sa Matthew 19 verse 1. Sabi po dyan, when Yeshua had finished talking about these things, he left the Galilee or Galilee and traveled down the east side of Jordan River until he passed the border of Judah, no, or Judea. Now, para ho maintindihan natin itong verse na ito,
dapat pamilyar tayo doon po sa geography ng Israel. Kung nasaan yung pong Galilee, kung nasaan yung Jordan River, kung nasaan yung Judea. Bakit ko po binibigyan ng pansin ito? Kasi there is something that we can learn about the character of Jesus Christ dito po sa verse 1 na ito. Pero yun nga po, maiintindihan lang natin at matututunan lang natin yung character ni Jesus Christ if we are familiar with the geography of Israel. Okay? Now, for the past few chapters na dinaanan natin, si Jesus Christ po ay nasa Galilee. Sana na meron kayong napipicture nyo po yung lugar ng Galilee, no? Yung Sea of Galilee. Nandoon siya, doon siya nag-concentrate ng pagtuturo niya. And most of his teachings doon ay about the kingdom of God. At ang tinuturuan niya yung mga disciples niya. And syempre po, kinokorek niya yung mga Pharisees. Kasi nga po, base doon sa nakaraan natin pag-aaral, yung mga Pharisees is more on the tradition of men. They practice more the tradition of men and they give weight more on the tradition of men rather than the teaching of the Torah. Kaya yun yung kinokorek ni Jesus Christ and of course tinuturuan yung mga disciples niya. Now, ito pong verse 1 na ito ay ito na ang huling makikita natin si Jesus Christ sa Galilee na nasa human form siya. Dahil ang susunod na makikita na natin si Jesus Christ na nasa Galilee siya ulit ay yung pong nag-resurrect na siya. Okay? Now, ang sabi po dyan, when Yeshua had finished talking about these things, ano yung these things na tinutukoy po rito na natapos niya ng banggitin? Siyempre, babalik ko tayo dun sa 18, 17, 16. And in summary, Jesus Christ was talking about the kingdom of God. And then sabi niyan, he left the Galilee and traveled down the east side of the Jordan. Now, bakit to? Eh, nandun siya sa Capernaum. Bakit kailangan siyang bumaba doon sa east side ng Jordan para siya po ay until he passed the border of Judea para ho siya makarating doon sa Jerusalem? Kasi po, si Jesus Christ ay isang purong-purong Hudyo. Full-blooded Jew si Jesus Christ. And during that time po, ang isang purong-purong Hudyo ay hindi ho sila dumadaan sa Samaria. Hindi nila tinutungtungan ang Samaria. Kasi nga, ang Samaria po, diyan yung mga nakatira, yung mga Samaritans. Sila po kasi yung mga Hudyo na nag-asawa ng mga Gentiles. Kaya yung naging ang mga anak nila half-breed na, hindi na pure na Hudyo. At diyan po sa lugar ng Samaria na yan, ay nagkaroon sila ng sarili nilang templo, nagkaroon sila ng sarili nilang priesthood, at talagang mga idol worshippers na ito, yung mga Hudyo dito na nag-asawa ng mga Gentile. So kaya talagang tinakwil na nila. Kaya kahit tumuntong sa lupa nila, ayaw nila kasi makokontaminate sila ng kasalanan ng mga Samaritans. Now, si Jesus Christ po, hindi siya dumaan doon. Bilang purong Hudyo, hindi siya dumaan doon. Bumaba siya papunta po doon sa east side of the Jordan River at doon siya dumaan sa lugar ng Perea. Dahil doon po sa Perea, ano po yun? No? Baluarte ng mga Hudyo yun. Yung lugar na yon. Kaya doon siya dumaan. Papunta ng Judea, tapos pagdating mo sa Judea, papanik siya papunta ng Jerusalem. So, kumbaga, pag pinipicture niyo po sa geography, imbis na shortcut yung dinaalan niya, nag-long cut siya, umikot siya, makaiwas lang siya sa Samaria. Now, bakit ko po nabanggit na doon ay makikita natin kung ano ang karakter ni Jesus Christ? Kasi
Nasa chapter 19 na ho tayo, si Jesus Christ po ay controversial na rito. Ano, dahil kahit saan pumunta si Jesus Christ, sabi po doon sa verse 2, great crowds followed him and he healed them there. Now, maraming sumusunod kay Jesus Christ, no? Controversial na siya masyado. Kaya kapag dumaan pa po siya dun sa Samaria, mas lalo siyang magiging controversial, and at the same time, mga kapatid, siya po ay ma-offend niya ang kanyang mga disciples na mga purong Hudyo. At yun ang ayaw mangyari ni Jesus Christ. Kaya kahit na mas maiksi yung daan, kung doon siya sa Samaria dadaan, dito siya dumaba sa east side ng Jordan River, papunta ng Judea. Doon pa siya dumaan sa Perea. It is because we have learned from the past also, si Jesus Christ, hanggat makakaiwas siya na maka-offend siya, no, ng mga disciples niya, ay at kahit hindi mananampalataya, ay wag siya maka-offend, gagawin niya yon. But of course, nakita din naman natin yung character ni Jesus Christ, na if you are really deviating or violating or disobeying the word of God, i-rebuke ka rin naman ni Jesus Christ. Pero kung makakaiwas siya na ikaw ay ma-offend sa kanyang gagawin, iiwasan ni Jesus Christ yun. And this is what happened here, no? Kaya ganun po ang ginawang paglalakbay ni Jesus Christ. So kung iisipin natin itong verse 1 na ito, parang lalampasan na natin yan kung hindi natin bibigyan ng pansin yung geography, no? At kung hindi natin alam kung ano ang meron dun sa Samaria at ano ang meron dun sa Perea, di ba? Lalampasan na natin diyan. Hindi na natin makikita yung pong bakit ginawa ni Jesus Christ yon. Na kung tutuusin po, pagka for practical reason, dapat dun siya sa Samaria dumaan kasi mas malapit yung papunta ng Jerusalem. Pero hindi siya dun dumaan. Dumaan po siya dito sa Perea, at bago siya pumunta ng Judea, bago siya pumakyat ng Jerusalem. Kasi nga po, yun ang reason doon. Dahil si Jesus Christ ay full-blooded Jew, at ang Jew ay hindi sila dumadaan dun sa Samaria. No? So, pero nakita ko natin si Jesus Christ, hindi siya yung, hindi ibig sabihin hindi niya mahal yung mga taga Samaria. Hindi ibig sabihin tinatakwil niya rin 'yon, no? It is just that hindi natin pwedeng isa-isang tabi ang culture, ang yung tradition. Magiging maingat tayo dito. Ibig kong sabihin, magiging maingat tayo, no? Hindi tayo pag-iisipan nating mabuti kung yung gagawin natin ay makaka-offend ba tayo to the point na baka hindi na natin ma-reach out yung tao dahil nga inoffend na natin, no? Dahil lang gusto lang nating ipilit kung ano yung ating tradisyon o yung ano yung ating belief. We have to be very careful. Ito ang isang nakita nating character ni Jesus Christ, no? Na hindi niya isinaisantabi yung mga ganoong issue. Ino-observe ng Panginoong Jesucristo yon. Now, sa verse 2 po, ang sabi diyan, great crowds followed him and he healed them there. Dito po sa doon sa Mark chapter 10, ano bang binasa natin dito? Sabi po diyan, and he left there and went to the region of Judea and beyond the Jordan, and crowds gathered to him again, and again, as was his custom, he taught them. No? He taught them. Pero tingnan niyo po yung Matthew 19. Ang sabi diyan, he healed them. So, napansin niyo po ba yon? Ang Mark, ang sinabi si Jesus Christ nagturo. Ang Matthew, ang sinabi, nagpagaling. So ano ngayon ang tama? So, alam niyo ano ho yan? So yan yung mga ginagamit ng mga nagsasabing hindi reliable ang New Testament. Yan po yung ginagamit ng mga tao na makita nyo walang hindi consistent ang Bible.
Kaya paano ka ano yan? Paano mo siya paniniwalaan? Hindi consistent. Sabi sa Matthew, nagpagaling. Sabi sa Mark, nagturo. Ano ang tama? Parehas disciples ito. Now, please understand mga kapatid na ang Matthew ay isinulat ni Matthew, no? Hindi po yung disciple ni Jesus Christ. Sinulat ni Matthew na ang kanyang intended reader or audience ay mga Jew, mga full-blooded Jew. Kaya dyan nyo rin mapapansin mga kapatid, bakit yung verse 1 na yan, binigyan niya ng emphasis. Kasi full-blooded Jew ang magbabasa, ang target reader ni Matthew ay mga purong Hudyo. Okay? Kaya the need of the moment para kay Matthew bilang purong Hudyo na sumusulat sa mga purong Hudyo ay bigyan ng emphasis yung pagpapagaling. Samantalang kay Mark, ang intended audience niya, ang ine-expect niyang reader ng kanyang gospel ay mga Gentiles. Kaya the need of the moment na kailangang iparating ni Mark sa mga Gentile reader ay hindi nagpagaling, kundi nagturo. Okay? Sa madaling salita po, pag pinagsama natin yung dalawa, yung pagpapagaling at yung pagtuturo, parehas ginawa ni Jesus Christ yon. Siya ay nagpagaling at siya ay nagturo din. Kaya wala pong contradiction doon. No? It is just yung writer ay magkaiba ang binigyan ng emphasis. Si Matthew, ang binigyan ng emphasis ay ang pagpapagaling kasi ang babasa ng kanyang gospel ay mga purong Hudyo at yun ang kailangan ng mga purong Hudyo na magbabasa ng gospel na yon. Si Mark, ang binigyan ng emphasis ay yung nagturo si Jesus dahil yun ang kailangan ng mga Gentile Christian na babasa ng kanyang gospel. Sa madaling salita po, walang contradiction, parehas ginawa ng Panginoong Hesus. Ang Matthew nagpagaling, ang Mark nagturo. Klaro na po tayo doon. Verse 3, some Perusim or Pharisees came and tried to trap him by asking, is it permitted for a man to divorce his wife on any ground whatever? Napansin niyo po yon? Ang sabi, ito ang tanong ng mga Pharisees dito sa Matthew 19. Is it permitted for a man to divorce his wife on any ground whatever? Tingnan ho natin kay Mark. Sabi diyan, and Pharisees came up and in order to test him. Dito po sa Matthew, to trap him. Dito sa Mark, to test him. So alin ang tama? To trap or to test? Now, ito po yung sinasabi ko. To understand the difference and the right context and the right meaning of that, kailangan ho natin ng historical background para maintindihan natin yung verse 3 na yan. Bakit kay Mark test? Bakit kay Matthew trap? No? Dito po sa Mark chapter 10 verse 2 kasi. Sa Matthew chapter 19 verse 3. Ayan. Plus, complete Jewish Bible kasi itong aking Matthew, yung Mark ko ay ESV. Ano? Salamat, no? Napapansin niyo po yun. Thank you. Ayan, sabi dyan, and Pharisees came up and in order to test him asked, pakinggan niyo yung tanong, is it lawful for a man to divorce his wife? Ano po pagkakaiba? Sa Mark, is it lawful for a man to divorce his wife? Sa Matthew, is it permitted for a man to divorce his wife on any ground whatever? Pagdating ho kay Matthew, nagkaroon ng qualifier. Pagdating kay Mark, ang tanong niya is very general. Di ba? Kasi sabi niya, is it lawful for a man to divorce his wife? Kay Matthew, is it permitted for a man to divorce his wife on any ground whatever? So, pag kay Matthew, ang tanong niya ay, pwede bang i-divorce ng isang lalaki ang kanyang asawa kahit ano ang dahilan? Yun ang tanong niya eh.
Kay Mark po, ang tanong niya, pwede bang i-divorce ng lalaki ang kanyang asawa? Walang ano, di ba? Walang qualifier. Walang qualifier. Kay Matthew may qualifier eh. On any ground. So kahit anong dahilan, pwede ko bang i-divorce yung asawa ko? Okay? O pwede bang i-divorce ng lalaki yung asawa niya? Ayan. Kay Mark, walang qualifier po. Okay. Now, let's go over this one by one. So, yun po yung nakita nating pagkakaiba ni Matthew at saka ni Mark, no? Now, una po, tingnan muna natin yung word na trap at saka yung test. Para makuha natin, maintindihan natin kung alin ang tama dito, tinatrap ba si Jesus Christ? Di ba ang dating sa atin pag tinatrap, ang intensyon para pag nagkamali, magigipitin mo yung tao, di ba? Ganun ang kaya mo tinatrap para mapahamak siya eh. So yun ang dating, parang itong mga Pharisees na ito, itatrap si Jesus Christ. At ang pangtatrap nila ay tinanong si Jesus Christ tungkol sa divorce. Okay? Kung inaalaw ba ang divorce. So, yun po. Pero, ganito ho kasi. Bakit dito kay Mark ay test ang ginamit? Kasi po, itong time na ito po yung historical background. Meron dalawang rabbi na sikat sa Israel. Ang pangalan po ng isang rabbi ay si Hillel. At yung isang rabbi naman na sikat din ay si Shammai. Si Hillel at si Shammai, magkaiba ang stand nila pagdating sa divorce. Si Hillel, siya po ay mas liberal. Okay? Mas liberal si Hillel. Si Shammai, siya po ay conservative. Si Hillel, naniniwala siya na kahit anong reason, pwede mong i-divorce ang asawa mo. Pwedeng i-divorce ng lalaki ang asawa niya. Kasi ito pong setting na ito, walang karapatan ang babaeng mag-file ng divorce. Ang lalaki lang ang may karapatan na mag-file ng divorce. Sa stand ng mga Hillel, pwede kahit anong dahilan, basta gusto nung lalaki. Liberal kasi sila eh. Now, itong si Rabbi Hillel, dito po mas pinaniniwalaan ito ng mga Pharisees. So kumbaga, kung ano yung stand ni Rabbi Hillel, yun ang stand ng mga Pharisees. Na pwede mong i-divorce ang lalaki, pwedeng i-divorce ng lalaki ang babae na kahit ano ang dahilan. Samantalang si Shammai, si Rabbi Shammai, ang stand niya po, iisa lang ang dahilan na pinapayagang i-divorce ang asawa. Now, pag tiningnan po natin ang reasoning ni Jesus Christ, si Jesus Christ ay nakapanig doon po kay Shammai, hindi po kay Hillel. Okay? Kaya, yung pong word na trap dito at test, gusto lang malaman ng mga Pharisees kung ano ang stand ni Jesus Christ. Hindi po para siya ay itrap. Hindi po para siya ay hulihin. Hindi para siya ay ilagay sa alanganin. Kundi gusto lang malaman ng mga Pharisees, ano ang stand ni Jesus Christ? Siya ba'y nakapanig kay Hillel o siya ay nakapanig kay Shammai? Na meron pa hong pangatlo, mga kapatid, no? Na hindi po masyadong nabanggit sa atin dito, pero kasi ito Pharisees ito no? Now, meron po kasing isang grupo na ang tawag sa kanila ay mga essence. Natatandaan niyo po ba 'yon? Yung mga essence, no? Yung mga essenes kung tawagin natin. Now, ito pong mga essenes na ito ay nakita po yung kanilang stand tungkol sa divorce noong pong may makuhang scroll dun sa Qumran Cave na ang tinatawag na Dead Sea Scroll. Nung makita po nila yon, na preserve yung pong
ano ni Isaiah. At na-preserve po yung writings at doon nakita rin yung writings ng mga essence. Ang mga essenes po naman, mga kapatid, naniniwala sila na wag ka na lang mag-asawa para wag ka magkasala. So, kaya ito pong crowd na ito na mga sumusunod kay Jesus Christ, hati-hati ho yan. Kaya sabi diyan, great crowds. Hindi po ibig sabihin yan, iisang crowd na napakalaki. Ang ibig sabihin po niyang great crowds na yan, no? Marami pong mga faction yan. May mga faction diyan na mas naniniwala sila kay Rabbi Hillel. Mayroon pong faction diyan na naniniwala sila kay Shammai. Kaya ngayon, gusto nilang malaman pare-parehas, sino ba ang tinatayuan ni Jesus Christ? Kanino ba siya nakapanig? Remember, mga kapatid, ang mga tao dito, except for his disciples, they don't yet believe na si Jesus Christ is the Messiah and Jesus Christ is divine. Actually, kahit yung mga disciples niya, hindi pa rin ho ganun 100% sure na siya ang Messiah at siya ang siya ay divine. Although si Peter, yung ibang, pero meron pa rin po sila mga pag-aalinlangan. So hati-hati po yan. Since si Jesus Christ po ay nagdodraw ng napakalaking crowd Ang daming followers, kahit saan sa pumunta, sinusundan siya Kasi nagtuturo at nagpapagaling. Ngayon, gusto nilang marinig, si Jesus Christ ba ay makahilel o si Jesus Christ ay makasyamay? Okay? So, kaya yun po ang nila dito. Kaya tinanong nila si Jesus Christ, is it permitted for a man to divorce his wife on any ground whatever? Anong sagot po ni Jesus Christ? He replied, haven't you read that at the beginning, the Creator made them male and female? Mga kapatid, take note. Anong sagot ni Jesus Christ? Haven't you read? So anong tinutukoy ni Jesus Christ dito na nabasa nila? No? Ano yung tinutukoy ni Jesus Christ? Haven't you read? Saan nila nabasa? Wala pong iba kundi ang Torah. No? Kasi ang available na Bible sa kanila noon is the Torah. Ano po yung Torah? It is the law of Moses. Okay? So kaya yung po yung tinutukoy niya. Ibig sabihin po, doon po sa law of Moses ay nakasulat doon kung ano ang stand ni Moses at ang isinagawang batas patungkol sa divorce. Kaya sabi niya, haven't you read that at the beginning, the Creator made them male and female? So ano pong ginawa ni Jesus Christ? Unang-una, bumalik siya sa Torah. Dito makikita natin na si Jesus Christ ay sumagot, ginamit ang Bible, ginamit ang Word of God, ginamit ang Torah, ginamit ang Old Testament. No? Have you read that at the beginning, the Creator made them male and female? At ibinalik niya sa creation. Ang creation, simula pa po doon sa creation, mga kapatid, ay una, wala pang law of Moses noon, doon sa creation. Di ba? Kaya ibinalik ng Panginoon doon yung mga tao. At ang sabi niya, and that he said, for this reason, a man should leave his father and mother and be united with his wife, and the two are to become one flesh. No? Now, please take note, yung pong sinabi ditong, and the two are to become one flesh, nagkaroon po ng union, nagkaroon ng unity, pero hindi iisa ang identity. Iba ang identity ni Adam, iba ang identity ni Eve. Pero yung magkaibang identity, yung separate na identity na yon, nag-unite. Okay? Nag-unite. Kaya po pag ang mga Hudyo tinanong nyo, mga kapatid, patungkol sa marriage, hindi ho kayo sasagutin na ang purpose ng marriage ay procreation. Hindi ho kayo sasagutin ng mga Hudyo na ang purpose ng marriage is partnership. No?
Hindi po kayo sasagutin ng mga Hudyo na ang purpose ng marriage is pleasure, no? Hindi procreation, hindi for pleasure, hindi for partnership. Okay? Bakit to? Sapagkat sa kaisipan ng mga Hudyo, kaya po si Adan ay mula sa kanya kinuha ang babae, nilikha ang babae mula kay Adan, inihiwalay sa kanya. At nung inihiwalay sa kanya, sila ay pinagsama. So kaya para sa mga Hudyo, ang pag-aasawa ay paghihiwalay para pagsamahin. Di ba? Kaiba talaga kaisipan ng mga Hudyo no? So para sa kanila po, ang pag-aasawa ay pinaghiwalay para pagsamahin. Okay? Pero hindi para magkaisa ang identity, kundi magkaroon lang ng union. So nagkaroon ng union, pero magkaiba ang identity. Now, ba't ko po binibigyan ng pansin yan? Kasi mga kapatid, ang mag-asawa ang ginagamit na model ng Diyos para turo sa atin, no, yung mag-asawa po, ang ginagamit na model ng Diyos para ituro sa atin ang unity ng tayo po ng mga born again believers at ng Diyos. So kaya the very purpose ng marriage po is to teach people kung ano po ang relasyon ng Diyos sa kanyang simbahan, sabihin na natin, sa kanyang simbahan. Kaya yung mag-asawa po is a reflection of God's relationship to His church. Napakabigat po pala ng responsibilidad nating mga mag-asawa. Kasi ang ipinoproject natin supposedly ay ang relasyon ng Diyos at ng kanyang simbahan, ang kanyang asawang pakakasalan. Yun po yung pinoproject natin. Okay. Now, going back po dito sa two are to become one flesh. Ang tao, iniwalay para pagsamahin. At nagkaroon sila ng union, pero magkaibang identity. Ang Diyos po ay hindi katulad ng tao. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sila po ay hindi po nagkaroon ng union ng katulad ng mag-asawa, no? Kaya naging isa sila, kundi ang Diyos po ay iisa dahil pare-pareha sila ng, kumbaga po, iisa yung identity nila. No? Iisa yung identity nila. Itong mag-asawa, magkaiba ang identity. Pero nagkaroon ng union. Ang Diyos po ay God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Iisa ang identity nila, iisa po yung identity nila, pero magkakaiba sila. Alright? So kaya very complicated. Ano po? Very complicated. Now, balik tayo sa sagot ni Jesus Christ. For this reason, a man should leave his father and mother and be united with his wife, and the two are to become one flesh. Thus, they are no longer two, but one. I have explained that already. No? One in unity, but two different identity. So then, no one should split apart what God has joined together. So, hindi mo pwedeng i-break yung pong union nung dalawa. Pero tandaan niyo po, no, na sila ay united pero with separate identity. They said to him, then why did Moses give the commandment that a man should hand his wife a get and divorce her? Ano po yung get dito, mga kapatid? This is a Hebrew word or this is a Hebrew certificate of divorce. Ang tawag po nila doon ay get. No? Then why did Moshe give the commandment that a man should hand his wife a certificate, no, of divorce and divorce her? Bakit daw pinano ni Moses? So
Kaya kasi binalik sila ni Jesus Christ doon sa doon po sa have you not read? So ibig sabihin, binalik sila doon sa law of Moses. Kaya ginawa naman itong mga Pharisees na ito, binalik siya doon sa kinote niya. Verse 8, sabi niya, he answered, Moshe allowed you to divorce your wives because your hearts are so hardened. But this is not how it was at the beginning. Okay, so dito po ay kumbaga na bullseye dito yung Pharisees. Kasi yung Pharisees, tandaan niyo po, naniniwala sila kay Rabbi Hillel. Si Rabbi Hillel, siya ay liberal. Pwede mong i-divorce ang asawa mo kahit sa anong dahilan. Basta gusto mo. Pero ang sagot ni Jesus Christ sa kanila, kaya binalikan si Jesus Christ ng mga Pharisees, bakit sinabi ni Moses, no, na pwedeng bigyan ng certificate of divorce yung asawang babae. Sabi ni Jesus Christ, Moshe, no, not God, but Moses allowed you to divorce your wives because your heart are so hardened. Meaning to say, you are sinful. So which means, pag tiningnan nyo po, binalik nyo siya doon sa statement ni Jesus Christ kanina, makikita po natin na yung pong pinapanigan ng mga Pharisees na si Hillel na pwede mong i-divorce ang asawa mo sa kahit anong dahilan, ito ay dahil dulot ng inyong kasalanan. Kasi yung ibig sabihin po nung because your hearts are so hardened, it is because of sin. So which means, Jesus Christ was telling them, kaya nyo dinidivorce on any ground because you are sinful. Okay, so kaya medyo para sa pandinig ho ng mga Pharisees dito, mabigat yun. Mabigat para sa kanila yun kasi pinapanigan nila po yung yung stand ni Hillel na kahit anong dahilan pwede mong i-divorce yung asawa mo . Kaya sabi ni Jesus Christ, but this is not how it was at the beginning. Now, what I say to you is that whoever divorces his wife except on the ground of sexual immorality and marries another woman commits adultery. So, ang verse 9 po lumalabas na ang pinapayagan lang, no? Na ang pinapayagan lang na mag-divorce sa asawa ay kung yung asawa ay nakakumit ng sexual immorality. Bukod doon, wala na. Kaya yung tanong kanina doon sa Matthew po, ang tanong doon, pwede bang i-divorce nung lalaki yung asawa niyang babae on any ground? Ang sagot ni Jesus Christ doon, hindi. Kaya nyo ginagawa yan dahil makasalanan kayo. Okay? Tapos sabi ni Jesus Christ, ang pwede lang is kung nakakumit ng infidelity o kaya nagtaksil ang lalaki o nagtaksil ang babae. Pero sa point po na ito, sa time nito, sa first century, ang pwede lang pong gumawa nun lalaki. So kung yung lalaki po ay nakakumit ng sexual immorality, hindi siya pwedeng i-divorce ng babae. Pero pag yung babae po ay nakakumit ng sexual immorality, pwede siyang i-divorce ng lalaki. Okay? So, yun lang po ang ground. Now, by implication, please listen to me mga kapatid, by implication, ang intindi natin dito ngayon, kapag ang, dun sa context nila kapag ang babae nakakumit ng sexual immorality, pwede siyang i-divorce ng lalaki. Dahil pinapayagan Yun po sabi doon, except on the ground of sexual immorality. Bukod doon, di mo na siya pwedeng i-divorce. Kung halimbawa, may masamang ugali yan, o tamad sa bahay yan, or pabaya sa kanyang mga responsibilidad sa bahay, hindi mo siya pwedeng i-divorce. Pero the moment na nakakommit niya ng sexual immorality, pwede mo na siyang i-divorce. Now, ang dating ho niyan sa atin,
So kung pwede mo na siyang i-divorce kasi pinapayagan, pwede ka na mag-asawa. Hindi ho sinagot dito yan. Pwede ka na mag-asawa ng iba. Hindi ho sinagot dito yan. Wala hong ganon. Yun ay implied. Okay? Kaya hindi ho maliwanag na pinapayagan yon. Pero pag ang isang mag-asawa po ay kunyari yung lalaki, dinivorce niya yung asawa niya dahil tamad, no? O dahil hindi masarap magluto, o dahil irresponsable, dinivorce niya. At nag-asawa siya. Siya po ay makakakumit ng adultery. Yung babae na dinivorce niya, nag-asawa din ng iba. Then siya po ay nakakakumit ng adultery. Ulitin ko po Kapag ka ang naging dahilan ng pagdi-divorce ay nakakumit ng sexual immorality, hindi po maliwanag dito na pwede na siyang mag-asawa ng iba. Kasi ang nakumit na kasalanan ng partner niya o ng asawa niya ay sexual immorality. Yun po ay implied. Okay? Pero hindi tahasang tinukoy at sinabing pwede. Pero kapag dinivorce mo ang asawa mo hindi dahil sa sexual immorality, kundi dahil pa kahit sa ano pang dahilan, no? Yung ano ka na, kumbaga tinabangan ka na sa kanya, nanlamig ka na sa kanya dahil kunyari tumaba na kasi o kaya ay ano na po, no? Kumulubot na ang balat. Tapos dinivorce mo, ayaw mo na, hiniwalayan mo na siya. Tapos nag-asawa ka ng iba. Oh, ikaw ay nakakakumit ng adultery. Tapos yung babae, nag-asawa rin, nakakakumit siya ng adultery. So, yun po. Kaya dito makikita natin si Jesus Christ dahil tinatanong siya, kung baga gusto nilang malaman kung saan siya nakapanig, kay Hillel ba o kay Shammai. Lumalabas po sa ating reasoning na nakita natin o sa reasoning ng Panginoong Jesucristo, mas nakapanig siya kay Shammai. Na pwede mo lang i-divorce ang asawa mo kung makakumit ng sexual immorality or infidelity or pagtataksil sa iyo. Pero ulitin ko po mga kapatid hindi rin naman maliwanag na pwede ka nang mag-asawa at hindi ka makakakumit ng adultery. Yun po ay implied lang but not directly na sinabing pwede. Okay? So, hanggang dito na lamang po. Ako'y sumobra na ng ilang minuto sa aking oras. At yung natitirang mga talata po ay babalikan natin sa susunod na Friday. So, tayo po ay magsara sa panalangin.